Breaking news, hanggang ngayon ay patuloy pa na nakikipaglaban ang Israel dahil sa isang napakalaking wildfire na nangyayari sa mga lugar sa Jerusalem. Pahirapan ang pag-apula sa naturang wildfire. Mabilis itong kumakalat dahil na rin sa mga malalakas na hangin. Isa pang problema mga kaibigan, habang nakikipaglaban ang firefighters ng Israel sa wildfire, meron pang nangyaring matinding sandstorm na nangyari sa southern part of Israel. Meron ng 18 ka mga tao ang inaresto dahil sa insidenteng ito. Meron na kayang mga nasawi dahil sa matinding wildfire? At isa pang breaking news mga kaibigan, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Israeli population ay umabot na sa 10 milyon. Ito na ang pinakamataas na number of population ng Israel sa loob ng mahabang panahon. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? May 2 na tayo ngayon. Napakabilis ng panahon at napakainit na balita at napakabago ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakatinding wildfire na nangyari sa mga lugar sa Jerusalem at sa mga karatig lugar nito, maging ang isang massive sandstorm na nangyari sa southern part of Israel. Ayon sa ulat mga kaibigan, ito na ang isa sa mga pinakamatinding trahedya na nangyari sa loob mismo ng Israel. Wala mang napaulat na mga nasawi sa naturang wildfire, pero hindi maikakaila na napakalaki ng damage na naitamo nito. Maraming mga properties ang naabo. Gumamit na ng iba't ibang equipment panghimpapawid ang gobyerno ng Israel upang mabilis na maapula ang naturang sunog. Maging ang iba't ibang syudad ng Israel ay nagpadala na rin ng kanilang mga bumbero. Pero dahil sa napakalakas ng hangin mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit mabilis na kumakalat at nakakatawid sa ibang lugar ang wildfire. At ayon sa pinakabagong tala kung gaano na kalaki ang lupain na nasira ng naturang wildfire, umabot na ito sa 3,000 acre. Napakalaki nito mga kaibigan sapagkat ang katumbas nito ay 20 square kilometer. Ulitin ko mga kaibigan, 20 square kilometer, hindi 20 square meter. Kaya napakalaki nito mga kaibigan. Pero ayon sa gobyerno ng Israel, meron ng ibang lugar na kontrolado na at wala ng apoy. Pero hindi maikakaila na talagang meron pang ibang mga lugar na tinutupok pa ng naturang wildfire. At ayon sa opisina ni Benjamin Netanyahu, meron ng 18 katao ang kanilang inaresto. At ito mga kaibigan ay mga suspect kung bakit nagkaroon ng wildfire. Hindi nagbigay ng pangalan ang gobyerno ng Israel pero tinutukoy nito mga kaibigan ang mga Palestino. Sapagkat maraming pagkakataon na merong mga pinapahayag ang mga Palestino na susunugin ang iba't ibang bahagi ng Israel. Nagsimula ang naturang sunog gabi bago magsimula ang Independence Day ng Israel. Kinansila na ang naturang ceremony, maging ang torch lighting ceremony ay hindi na itinuloy. Isa pang problema mga kaibigan ay ang nangyaring massive sandstorm na nangyari sa southern part of Israel. Nagkaroon mga kaibigan ng zero visibility. Marami ng mga sasakyan ang hindi pinatuloy sa kanilang biyahe. Marami ng kalsada ang isinara. Maging ang Israeli military base na nasa Negev ay hindi nakaligtas sa naturang sandstorm. Nabalot ito ng mga makakapal na alikabok. Katulad ng larawan na ating nakikita mga kaibigan, hindi pa ako nakakita ng ganito sa aking buong buhay. Pero marahil ang mga OFWs natin na nasa Saudi Arabia, sa Israel
o sa mga lugar na kung saan merong mga disyerto, siguro sila ang makaka-relate kung gaano kakapal ang isang alikabok kung ating pag-uusapan ay sandstorm. Ayon sa Israeli meteorologist, matagal na silang nag-issue ng warning tungkol sa mga malalakas na hangin lalong-lalo na sa mga lugar na tinupok wildfire at ng sandstorm. At ayon kay Benjamin Netanyahu, ang Italy at ang Croatia ay expected na magpapadala ng kanilang mga firefighting planes upang tulungan na ma-extinguish ang apoy. At maliban sa mga bansang nabanggit mga kaibigan, nanawagan na rin ng tulong si Benjamin Netanyahu sa Greece, sa Cyprus, sa Bulgaria upang tumulong na maapula ang naturang wildfire. Sa ngayon ay merong 120 fire and rescue services ang nagmo-mobilize at pinangunguluhan ang dose-dose ng teams gamit mga kaibigan ang aircraft at helicopters. Tulong-tulong na rin sa pag-evacuate ng mga sibilyan. Ayon sa tala ng pulis ng Jerusalem, wala namang naitalang nasawi pero merong 13 ang injured. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakaraming panahon, umalo na sa 10 million o mahigit 10 million ang population ng Israel. Kahit na noong nakaraang Holocaust, nais na ubusin ang mga Hudyo sa buong mundo pero hindi ito nagawa sapagkat marami ang mga tumulong upang makasurvive ang kanilang lahi. Isa na ang Pilipinas sa pamumuno ni Manuel L. Quezon. At ayon sa ulat, 7.7 million ang registered na mga resident na nasa loob ng Israel, mga Jewish man or Arab Christian. At ang iba ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Nalaman ito sa kanilang census na isinagawa upang sa gagawin sana na 77th Independence Day ng Israel. Naaalala ko lang mga kaibigan sa panahon ni Moises, nagdala siya ng maraming mga Israelita at ayon sa mga Bible scholars, nasa mga 2 million hanggang 3 million katao ang kanyang pinalabas mula sa Ehipto papunta sa Kanaan or the Promised Land. Isipin nyo na lang kung gaano kahirap ang panahon ni Moises na magdadala siya ng napakaraming tao at in the desert pa mga kaibigan, pahirapan sa pagkain, sa inumin. Pero lahat ng kanilang pangangailangan ay ibinigay ng Diyos na may kapal hanggang sa sila ay makarating na sa Promised Land sa pamumuno na ni Joshua at ng kanyang mga kasamahan. Mga kaibigan, kung nais mong maging updated sa ganitong mga balita at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Lebanon, sa Jordan, sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Europe, Amerika at ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.